Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Para ikaw ay sambahin, papurihan, Panginoon, itaas, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kapag bigay kami ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Tanggap mo ang aming mga pagsamba, ang aming mga papuri. Ngayon po, Panginoon, makikinig kami ng salita mo, Panginoon. Dalangin namin ng banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos sa buhay, sa puso, Panginoon, ang bawat sa amin, Panginoon. Gamitin mo yung lingkod bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo. Hallelujah. Sino po dito ang ligtas na? Hallelujah. Ligtas na po ba kayo? Amen. Pag-usapan po natin ngayon ay yung halaga, value, no? Value of following Christ. Tayo po, tinanong ko nga po kayo kung kayo ligtas na. Nasabi nyo, Amen. So meron tayong kaligtasan. At totoo naman yon, tinanggap natin yung kaligtasan nang tayo manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pero yung kaligtasan yon, yung ating tinanggap na kaligtasan, ito po ay mayroong halaga. Hindi lang basta yan natanggap mo. Mayroon value o mayroon halaga na katumbas yung ating kaligtasan. Bakit tayo naligtas ngayon? Ano yung halaga na yon? Ano yung value na yun? Ano yung cost? Kasi yun eh. Una, ibig sabihin nun, yung halaga, may katumbas. No? Yung ating mga kasalanan, tinumbasan ng Diyos. Mayroong halaga. Parang ganon. Parang ganito. Yung ating kasalanan, trade. No? Trade. Parang ganon. Makikipagpalit tayo. Parang ganito. Ano yung halaga nung binagkaloob sa atin ng Panginoon yung kaligtasan na yon? Una, ang Ama, mayroong ibinigay. At mahalaga yun. Yung ibinigay na yon. Sino yun? Yung anak. No? Yung anak. Ibig sabihin, para makamit natin yung kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan, mayroong ibinigay. Ang Ama. At napakahalaga nun. Apple of the eye yun, sa langit. No? Sino yun? Yung bugtong na anak. Mahalaga ba? May halaga ba? No? Yung kaligtasang tinatamasa natin, may halaga. May bigat. Bukod doon, yung ibinigay na anak, mayroon siyang ibinigay din. May halaga. Para makamit natin ang kaligtasan, may halaga. Ano yun? Binigay naman ni Jesus yung kanyang buhay. Di ba pwede naman sabihin, pinatawad ko na kayo? Okay na yan? Okay na yan? Hindi, may halaga. May halaga. Ang Ama nagbigay, ang anak nagbigay. Binigay ang buhay upang makamit natin yung kaligtasan. Nakita niyo po yung halaga na ibinigay sa atin. Tapos kadalasan, binabaliwala ng tao yung halaga ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Nakukuha niyo po ba ako? Binabaliwala ng tao yung halaga ng kaligtasan. No? Parang gano'n na lamang natalikuran ng Panginoon. Nanampalataya ngayon, tas tatalikod sa Panginoon. Nalimot yung halaga. Halaga ng kaligtasan na ating natanggap. Kapatid, buhay ng Panginoon ang naging kapalit ng ating mga kaligtasan. Amen? Ngayong araw na ito, namnamin natin yung love ni Lord. Amen? Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak. At yung bugtong na anak, binigay niya ang kanyang buhay. Kasi
may halaga ka sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ngayon, taas ang kamay ng nakatanggap ng kaligtasan. Tinanggap mo na ba ang kaligtasan? Amen. Ito ngayon, pag-usapan natin, the value of following Christ. May halaga. Sino dito handang sumunod sa Panginoon? Talaga, susunod kayo ha. Narinig ng Diyos yan. Ha? Ang sabi ng Mark chapter 8, o Marcos chapter 8, verse 34 hanggang 35, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino man nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino man nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon nito. Amen. Tayo po'y manalangin. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Salamat sa salita mo, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi ko nga, may pamagat na the value of following Christ. Kapag ang isang tao ay nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesus, agad dumarating ang kagustuhang sumunod at maglingkod sa Diyos. At yan ay isang magandang nagaganap sa taong kumilala kay Kristo. Ang sumunod sa ating Panginoon. Ang maglingkod sa ating Panginoon. Sino dito handang sumunod sa ating Panginoon? Sino dito handang maglingkod sa Panginoon? Amen. So, nung tumanggap tayo kay Kristo, di ba, nagangad tayo agad. Saan ministeryo ako pupunta? Mag-a-usher ba ako? Kakanta ba ako? Pupunta ba ako ng worship team? Ng multimedia? Di ba? Agad-agad nagkakaroon tayo ng pagnanais ng makapag-ministeryo. No? At magandang nagaganap yon sa isang mananampalataya ng ating Panginoon. Pagpapakita na handa tayong maglingkod, sumunod sa ating Panginoon. Ngunit, mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo ay hindi isang bagay na madali. Hindi yan madali. Kaya nga may mga naglilingkod sa ating Panginoon, sa kalagitnaan, nawawala. Maalis. Bakit? Dahil sa pagkapagod, pagpananawa. No? Napapagod. At totoo naman, nakakapagod. Kaya sabi ko, hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Ito ay nangangahulugan ng pagtanggi sa ating mga sariling nais at mga pangarap at pagpapasya na sundin ang kalooban ng Diyos sa atin. No? Ano daw yun? Kung gusto nating sumunod sa ating Panginoon, pagtanggi. Pagtanggi sa ating mga sarili at nais sa mga pangarap. No? Sino dito maraming pangarap? Amen. Hindi masamang mangarap, mga kapatid. Masarap mangarap. Masarap nga magkatotoo yung ating mga pangarap eh. Amen? Ngayon, ano ang halaga o value ng pagsunod natin kay Kristo? Kasi ang Diyos may ginawa eh. Si Jesus at ang Ama, para magkaroon tayo ng kaligtasan, mayroon silang ginawa. Mayroon silang ibinigay. May value. May halaga. May katumbas. Para makamit natin ang kaligtasan, may katumbas. Binigay yung anak, binigay ng anak naman yung kanyang buhay. May halaga. Ngayon, tayong mga nakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon, dapat may halaga rin yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, makinig muna tayo. Kasi may halaga. Kaya tayo pumupunta dito. Ano yun? Ano dapat nating gawin? Ano yung ating dapat gawin? Ang pagsunod kay Kristo ay pagtanggi ng ating mga sariling gusto. Ano daw?
Ang pagsunod sa Panginoon ay pagtanggi doon sa ating mga gusto. Eh ano ba gusto natin? Eh gusto natin yung masaya, yung masasarap. Di po ba yung makapagbibigay ng pleasure doon sa ating mga katawan? Ayaw nating nahihirapan. Gusto ba nating nahihirapan tayo? Ayaw natin nga yan eh. Kaya lang, ang pagsunod kay Kristo, kailangan nating itanggi yung ating mga sariling gusto. Pagtanggi. Ang sabi ng Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Wow! Itatakwil mo ang iyong sarili. Ano ibig sabihin nun? Itatakwil mo yung gusto mo. Ano ba gusto mo? Ikaw, Pastor Romel, anong gusto mo? Gusto ko yumaman. Sino gusto yumaman? Amen. Sino ayaw yumaman? Gusto ko yun. Gusto ko na maganda sasakyan. Gusto ko yun. Nangangarap ako nun. Gusto ko na magandang bahay. Minsan sabi nga ni Omel sa akin, Pa, tumaya kaya tayo ng loto. Di po ba? Kasi gusto namin magkaroon ng magandang bahay. Napanood niya isang palabas sa isang channel at pinaniwalaan niya yun. Nang tumaya ng loto, nanalo. No? Sabi niya, Pa, tumaya kaya tayo ng loto para magkaroon tayo ng bahay. Kita nyo, ang bata marunong mangarap. Ikaw, Pastor Romel, gusto mo nun? Oo naman. Hindi yung pagtaya ng loto, ha? Gusto ko yumaman. Gusto kong mahiga sa malambot na higaan. Gusto kong malamig. Pagka tag-init, gusto ko malamig yung aking lugar na kinaroroonan. Hindi pa ako naka-aircon. Nangangarap ako noon. Gusto ko yun. Kaya lang, hindi laging masarap ang buhay. Yung ating mga pangarap, itatakwil natin alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Eh kung gusto kong magkaroon ng magandang bahay, kung gusto kong magkaroon ng magandang sasakyan, kung gusto kong magkaroon ng malamig na higaan, amalis ako sa pagpapastor, maghanap buhay na lang kami. Amen? Maghanap buhay tayo. Maghanap buhay ka, Pastor Romel. Huwag kang magpastor. Kasi ang pagpapastor, hindi para yumaman. Nakukuha niyo po? Ang pagpapastor, hindi para magkaroon ng jet. Ang pagpapastor, hindi para magkaroon ka ng Rolls Royce, Mercedes-Benz. Kaya lang, kung biniyayaan ka ng ganun, praise God. Ang mahalaga, huwag mong kukunin. Huwag mong kukunin ang kaba ng simbahan. Kung may nagbigay sa iyo nakukuha niyo po ako. Kung may nagregalo sa iyo, huwag lang magre-regalo yung galing sa kasamaan. Kaya lang, hindi natin alam, di ba? Kaya kung may magregalo, kung may magbigay. Kaya lang, itatanggi nga natin ang ating sarili. Ang pagsunod kay Kristo, nangangahulugan ng pagtanggi sa ating mga sariling kagustuhan. Gusto ko nga yumaman Itatanggi mo. Kailangan ko sumunod kay Jesus Itatanggi ko. Yung alin, yung kagustuhan kong yumaman. Yung kagustuhan kong magkaroon ng magandang kotse. Nakuha niyo po ba ako? Itatanggi ko rin ang aking pangarap. Isasantabi ko ang pangarap. Isasantabi ko ang mga pagpapasya na sundin ang kalooban ko para masunod ko kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos kay Pastor Romel? Magpastor. Tama? Magpastor. Iwan mo ang hanap buhay mo, magpastor, sumunod ka sa akin. Ako magpapakain sa iyo. Ako bahala sa iyo. Amen? Nang marinig ko yon, kailangan kong sampalatayaan ang bagay na yon. Kailangan ko magtiwala sa Diyos. Iiwan ko ang aking mga pangarap. Alam niyo, nung tawagin ako para magpastor dito, nakaugalian namin na mag-anak, tuwing linggo, pupunta kami ng SM. Tuwing linggo yun.
Walang linggo na hindi kami pupunta sa SM, sa MOA. Kahit doon sa tabi lang ng dagat. Okay na sa amin yun. Kaya lang, nung tawagin ako dito ng ating Panginoon, sabi ko, Panginoon, mawawala na yung punta namin ng SM. Gustong-gusto namin yun. Inaabot kami ng gabi doon. Mawawala na yun. Sabi ko, di bali, Lord, meron namang SM Valenzuela. Sa pupuntahan ko, meron namang SM Valenzuela. Kailangan kong magpasya na sundin ang kalooban ng Diyos. At kailangan kong mayroong iwan. May iiwan. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, kailangan mayroong kang iiwan. Mayroong pagtakwil, pag-alis. Ang sabi ni Jesus, ang sabi, sa Mark 8:24, ang sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man na nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sabi ni Jesus, nais mo sumunod sa akin, itakwil mo ang iyong sarili. Madali ba itakwil yung ating mga sarili, mga kapatid? Sarili maagustuhan? Sabi niya, itanggi natin ang ating mga sariling gusto at ambisyon. Marami tayong ambisyon. Ang tanong, ayaw ba ng Panginoon na magtagumpay tayo sa ating mga buhay? Hindi. Nasabi ito ng ating Panginoon, unahin mo ako. Unahin mo ako sa iyong mga ambisyon. Amen? Seek first the kingdom of God. Bago yung all these things. Lagi kong sinasabi yun. Di po ba? Takwil. Itatanggi natin ang ating mga sariling gusto, ang ating mga sariling ambisyon. Gusto nating yumaman. At alalahanin natin ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi para yumaman. Ulitin ko, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi para yumaman. Ang kayamanan ng naglilingkod sa ating Panginoon ay hindi dito sa daigdig na ito. Ang kayamanan naglilingkod sa ating Panginoon at sumusunod sa Kanya ay yung doon sa langit na bayan. Ang sabi niya, ang kayamanan dito sa lupa na kinakalawang nananakaw. Ngunit ang kayamanan ng mga taong sumusunod sa Kanya, sa ating Panginoon, ang sabi niya, ang kayamanan niya ay nandun sa langit. Doon ang kayamanan ninyo ay hindi mananakaw, hindi kakalawangin. Dito nauubos, nananakaw. Amen? Pero yung kayamanan ng isang taong sumusunod sa ating Panginoon nandun sa langit, bahala ang Diyos. Ibig sabihin, Pastor, mawawala na ako ng ambisyon? Hindi, unahin mo si Lord. Unahin mo muna si Lord bago sa ambisyon mo. At bahala si Lord sa ambisyon mo. Amen? May itatanggi, may iiwan. Itatanggi natin ang ating mga sariling interes at kapakanan. Ano ba interest natin? Sige po, ano interest niyo? Meron po ba tayong kanya-kanyang interes? Oo. Meron tayong kanya-kanyang interes. Itatanggi daw natin ang ating mga kanya-kanyang interes at kapakanan. Madalas inuuna natin yung sarili natin, di po ba? Yan ang tao. Meron kasi tayong self-preservation. Ako muna, bago sila. Kaya lang, sa pagsunod sa Panginoon, itatanggi mo. Ang alin? Yung sarili mo. Yung interest mo. Alam niyo, bago ito sabihin ng ating Panginoon, may interest ang mga alagad. May interest ang mga alagad. Pag binasa ninyo yung naunang mga verse diyan, makikita nyo, may interest ang mga alagad. Kasi yung pagkakataon na yan, binanggit ng ating Panginoon yung kanyang magiging kamatayan. Bakit ba sumunod si Peter? Bakit ba sumunod ang mga alagad? Sa pagbabakasakali na si Jesus Christ ang maghahari sa daigdig na ito.
Sa kanilang pag-iisip, kasama kami maglilingkod, kasama kami mag-hari. Kaya sabi niya, Panginoon, pag nag-ahari ka na, sabi nung nanay, yung isang anak ko sa kanan, yung isa sa kaliwa. Nakuha niyo po? Kasi ang isip nila, dito sa daigdig na ito. Itatayo na ng Panginoon ang kanyang kaharian. Sabi ni Jesus, kailangan magbata. Kailangan akong mamatay. Alam niyo, interest? Kinuha ni Peter si Jesus. Mula sa aramihan, na pakikipag-usap niya sa mga tao at sa mga alagad, kinuha ni Peter. Sabi ni Jesus, hindi mangyayari sa iyo yan, Panginoon. Huwag nawang itulot ng Diyos. Nakita niyo? Ano sabi? Kinuha ni Peter kasi may interest siya. Huwag nawa. Pwede naman ako sa kanan Sabi pa nga niya, over my dead body. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay, Panginoon, bago kanila mapatay. Kita ninyo? Ipagtatanggol kita. Sabi ni Jesus, kailangan magbata. Kailangan ko mamatay. Hindi nauunawaan. May sariling interes. Kapangyarihan. Amen? Pagkilala. Nung panahon na yon, ang Panginoon, famous. Famous na famous. At hanggang ngayon naman. Amen? Pero nung nandito ang Panginoon sa lupa, kilalang kilala siya. Sabi ng Panginoon, sino daw ako? Sabi ng mga tao. Ang sabi po nila, ikaw daw po si Elias. Ang sabi naman ng ikaw si Jeremias. Sabi naman ng ilan, ikaw po ay isa sa mga propeta. Kita ninyo? Tinanong ng Panginoon, sino daw ako? Isa sa mga propeta, si Elias. At kinikilala si Elias ng mga tao noon. Si Jeremiah, kinikilala. At isa daw kayo sa mga propeta. Kayo, sino ako? Sa inyo, sino ako? Ano sagot ni Peter? Ano sabi? Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng tunay na Diyos. Tama. Sabi ni Jesus, tama. At hindi tao ang naghayag sa iyo, Pedro. Ang aking Ama, kung sino ako. Hinihayag sa kanya kung sino yung si Jesus. Nakuha nyo? Alam ni Peter kung sino si Jesus. Sabi ni Jesus, mamamatay ako, kailangan ko magbata. Over my dead body. Anak ka ng anak ng Diyos. Kailangan mo maghari dito at kasama kami doon, syempre. May sarili silang interest. Kapangyarihan. Titulo. Kapatid, ang tao nakakapit sa kapangyarihan at titulo. Hindi ka makapaglilingkod sa Panginoon kung ikaw ay naakapit sa iyong mga titulo. Hindi tayo makasusunod sa Panginoon kung naakapit tayo sa ating mga interes sa buhay. Hindi ka makasusunod sa ating Panginoon. Kasi ang pagsunod kay Kristo, kailangan mo ring magbata. Mahirap. Mayroon kang itatakwil. Paano kung ikaw ay isang doktor? Tapos sa loob ng church, kailangan mong magwalis? Hello, doktor ako. Nagtapos ako, tapos magwawalisin niyo ako. Gets nyo? Yan ang paglilingkod sa simbahan. Alam nyo ba dito, pagkatapos namin magkainan, mayroong mga kabataang naiiwan para nagwawalis. At hindi lang sila, basta mga kabataan na walang magawa sa buhay. Mga professional po sila. Mga nagtapos po sila, mga ang pangalan nila mayroong titulo. Pero nagpapaiwan sila, ginagawa nila ang paglilingkod sa Panginoon. Pastor, nagpaawit na ako. Pastor, kung nagtugtog na ako, okay na yun. Opo, okay na yun. Kaya lang, habang narito sila, inaalis nila, hinuhubad nila kung sino sila. Walang pakialam sila kung anong titulo meron sila.
Pastor, nagtapos ako. Tapos maghuhugas ako ng pinggan. Hello, pastor. Kaya lang meron pong mga kabataan ganyan. Hinuhubad, hindi nananangan kung ano ang title niya. Nakuha niyo po? Madali bang sumunod? Madali bang mag-serve kay Jesus? Kung natatapakan yung mga titulo natin, mga sarili nating interes. Pag mga pastor, nag-aral sa Bible School, nakapagtapos, kailangan ilagay sila sa simbahan na may aircon agad. Eto. Totoo. Real talk. Kapag mga nagtapos, pupunta sa opisina, wala po akong simbahan. Saan po may bakante? Pwede ka ba sa Mindoro? Ha? Bible school to ako. Reverend ako. Ako, bakit niyo ako pagpupuntahin sa simbahang walang aircon? Reverend ako. Bishop ako. Nakukuha niyo po? Saan nananangan? Sa titulo. Kapag maglilingkod ka sa Panginoon, itatakwil mo sarili mo. Uubarin mo yung titulo mo. Mas malaking titulo ng Panginoon at yung titulo ng Panginoon ang dapat lamang matanyag, hindi yung titulo mo. Tayong lahat ay servant. Servant. Ng anak ng Diyos. May value. Kapag susunod ka kay Lord, mayroong halaga, may katumbas. Hindi pwedeng yung sarili mo ang masusunod. Kailangan kung ano yung kalooban ng Diyos. May value. Mahirap. Madali ba maglingkod sa Panginoon? Nung una akong pumunta dito, nasa garahe ng salabat. Pag umulan, tumutulo. Unang mensahe ng maging church, ang mensahe natandaan ko, gaano kayo ka-special kay Lord? Gaano kayo ka-special kay Lord? Tapos umulan ng napakalakas, tumulo yung, tapos nakita ko yung mga tao, sabi ko, Lord, dito ba ako dinala? Kasunod nun, dumating na ang habagat, dumating na si Ondoy. Nadaanan ko yung lugar nila Ate Remy noon. Hanggang dito. Sabi ko, Lord, dito mo ako dinala. Kaya lang, sino ako para mamili? Amen? Kailangan ko sumunod. Tapos sinusundan ako ng mga, kung saan yung Bible study ko, nandun yung mga pulis. Siyempre, kakabahan nun. Kung saan naroon yung Bible study, nakita ko nakatambay yung pulis, yung mobile. Sinusundan si pastor. Bakit? Baka sitya. Baka puser yan. Nagpapanggap na pastor. Nakuha niyo po? Ano tingin sa akin ng mga puser? Baka pulis yan. Nagpapanggap na pastor. Papareho. Nakuha niyo po? Kinakabahan ako. Kada pupunta ako diyan, kinakabahan ako. Pero tignan ninyo, nilinis ni Lord. Amen. Nilinis ni Lord. Meron man, hindi na agaya nun. Noon, ninenervous ako. Lord, dito mo ba ako talaga dadalhin, Lord? Ang laki ng baha, Lord. Sabi naman ni Lord, saan lugar ngayon hindi binabaha? Oo nga, no. Lord, dito ba talaga? May value. May itatakwil. Yung sarili nating interes, yung sarili nating mga kagustuhan, yung masarap, itatakwil. Yung pinaglipatan galing sa salabat, hindi ka makapagdumi. Pag sumasakit ang tiyan mo, hindi ka makadumi. Wow! Pigil hininga. May value?
Basta sumunod ka. Basta sumunod ka. Itatanggi natin ang ating mga interes at kapakanan. Sa madaling salita, ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagbibigay ng ating buong pagkatao sa Kanya. Wala kang itatabi sa sarili mo, yung buo mong pagkatao. Ikaw! Wala kang itatabi, wala kang itatangi. Lord, akin to Hindi, buo mong pagkatao para sa Diyos. Amen? O hindi na kayo maakibo. Buong pagkatao. Yan ang halaga ng pagsunod kay Kristo. Kailangan nating umalis dun sa ating mga comfort zone. Ano ba ang comfort zone? E di kung saan yung masarap. Sa inyong hindi ka mahihirapan. Pero ang pagsunod kay Kristo ay pag-alis sa comfort zone. Pag-alis sa masarap. Talaga, oo. Si Jesus, hindi niya pinili yung masarap. Samantalang kalagayan niya sa langit, iba. Pero nung bumaba siya dito sa lupa, buo niyang pagkatao, binigay niya. Amen. Hindi namili ng higaan ng Panginoon. Kailangan hindi namili ng mayamang pamilya ang Panginoon. Hindi. At ang Panginoon, hanggang kamatayan, parang ganito. Ang simbolo ng krus ay kahihiyan. Ngayon nga, pinalagay natin yung simbolo ng krus, Christianity, sa atin ngayon. Pero noon, ang simbolo ng krus ay karumal-dumal. Lahat ng ipapako sa krus ay isang taong karumal-dumal. Kahihiyan. Pero tingnan ninyo, binigay ng Panginoon yung buo niyang pagkatao. Nakukuha niyo? Oh. Susunod ka kay Jesus? Inubad ni Jesus lahat Maging yung title niya, yung pagkilala sa langit, hinubad ng Panginoon. Yung kanyang pagiging Diyos, nung oras na yon, hinubad niya, nagkatawan tao. Pero hindi na natiling tao. Nakuha nyo? Noon lang pagkakataon na yon, pagkatapos noon, naganap na yung kanyang misyon, Diyos siya. Diyos siya. Dumilis lang ako, baka mamaya maisip niyo, ay, Jesus pala tao. Nagkatawan tao. Pero, ngayon, Diyos. Amen? Pag-alis sa comfort zone, si Jesus umalis. Iniwan niya ang comfort zone para ibigay sa atin ang kaligtasang ating tinatamasa ngayon. Ang pagsunod kay Kristo ay may halaga. Mayroong kang iiwan. Example, si Peter, si Andres, si James, si John. Sabi ni Jesus, come, follow me. Anong sabi ni Jesus? Come, follow me. Asan si Jesus? Asan si Peter? Asan si John? Asan si Andres nung mga panahon na yon? Nangingisda, naghahanap buhay. Masama bang maghanap buhay? Hindi. Maghanap buhay ka. Kaya lang sabi ni Jesus, come and follow me. Ano ginawa ni Peter? Anong ginawa ni John? Sumunod. Iniwan yung kanilang tangang-tangang net. Sabi kay Peter, mula ngayon, hindi na isda ang ulihin mo. Gagawin kitang mamamalakaya ng tao. Hallelujah! Di po ba? Hindi na isda. Peter, hindi na isda. Mula ngayon, gagawin kitang mamamalakaya ng tao. Iniwan, may bibitawan. Mga kapatid, yan ang pagsunod kay Jesus. May iiwan. Tanong, gusto nyo pa ba sumunod? Kung may iiwan kayo? Anong kinakanta?
Kapag nagkakaroon tayo ng paglulubog sa tubig. Anong kinakanta? I have decided to follow Jesus. Di ba ba? I have decided to follow Jesus. Kanta nyo lang ba yan? May malaking meaning yan. I have decided to follow Jesus. Ano sabi ni Jesus? Tanggi mo ang iyong sarili. Tanggi mo ang iyong sarili. Ha? I have decided to follow Jesus. Iwan mo ang ambisyon mo. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. May iiwan? O susunod pa tayo kay Jesus? Madali? Mahirap? Mahirap. Mahirap. Kasi mayroon kang iiwan. May pinaiiwan si Lord. Lalo na yung mga bagay na nagpaparumi sa atin. Kapatid, alam mo unang pinaiiwan ni Lord? Para tayo makasunod sa Kanya, makapaglingkod sa Kanya, ang ating mga pagkakasala. Pag mayroong ginawang himala ang Panginoon, sasabihin ng Panginoon, huwag ka nang magkasalang muli. Mayroon kang iiwan, mayroon kang bibitawan, mga sarili mong interes. Di ba? Yung mga sarili nating interes, madalas yan na nagiging sanhi ng ating pagkakasala. Nakukuha niyo po ba ako? Yung sarili nating interes. Interes kong yumaman. Araw ng linggo, kailangan nasa church ka. Interes ko yumaman Iiwan ko yung pananambahan. Alam naman ni Lord ang puso ko, pastor. Di po ba? Yan lagi. Alam ni Lord ang puso ko. Hindi ako nakalilimot sa Kanya. Pastor, judgmental ka. Hindi ako nakalilimot sa Kanya. Pag-araw ng linggo, nagpe-pray muna ako. Pero nasan ka? Nasan ka? Maraming nagagalit pagdating dyan. Pag-araw ng linggo, anuman yung interest mo, bitawan mo. O susunod pa kayo kay Lord? Bitawan mo. Bakit? Uunahin ko si Jesus. I have decided to follow Jesus. Sasara ko yung tindahan ko. Sasara ko yung business ko. I have decided to follow Jesus. Iiwan ko ang kasalanan ko. Amen? I have decided to follow Jesus. Iiwan ko ang lahat na nagpapalayo sa akin sa Panginoon. Marami tayong ginagawa na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Alam niyo po ba yon? Hindi natin namamalayan. Nagiging biktima tayo ng ni Satanas. Akala natin maganda sa una, pero yung pala, ang bunga nito, pagkalayo, pagkawala ng relasyon natin sa ating Panginoon, bibitawan mo yan. Ano ba bibitawan natin? Bibitawan natin yung ating mga pride. Yabang. Di ba? Di ba kasama yan? Nabibitawan natin? Yabang. Kaya nga sabi ko kanina mga title bibitawan. Kasi nga sa mga title yan, kadalasan, naariyan ng mga kayabangan. Leader ako? Pastor ako? Hindi ka na ba nagkakamali? Kakamali, di ba? Bibitawan ng kayabangan. Kasi susunod ako kay Jesus Bibitawan ko ang lahat ng yabang ko at kahambugan. Bibitawan ko yung pagiging matigas kong puso. Kasi susunod ako kay Jesus. Kahit tila parang tama tayo kadalasan, kaya tayo nagagalit. Kasi tama tayo, nasa katwiran tayo. Amen. Nasa katwiran tayo. Kaya nga nagagalit Bakit? Minsan, may mga nagaganap, nasa katwiran ako Kaya lang, hindi nga siya humingi ng tawad Ang gagawin mo,
I have decided to follow Jesus. Lord, sabi ni Jesus, magpatawad ka. Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad ka. Oh, di ba? May bibitawan. Pinabibitawan ng Panginoon ang lahat. At ibigay natin sa Panginoon yung buo nating pagkatao. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Surrender. Isusuko. Yan ang pagsunod kay Jesus. And I surrender all. Lahat. Lahat. Handa tayo? Susurrender natin lahat kay Jesus? Relasyon, lahat. Sabi ni Jesus, sino mang umibig sa kanyang ina nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino mang umibig sa kanyang anak nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, sinabi ba ni Jesus, wag nating ibigin ang ating mga anak? Sinabi ba ni Jesus, wag nating ibigin ang ating mga asawa? Hindi. Kailangan lang, una si Jesus. Sa lahat ng bagay. Una si Jesus sa hanap buhay mo. Una si Jesus sa puso mo. Una si Jesus sa interest mo. And I surrender all. I surrender all. Lahat. Kasi nag-decide ka. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Nag-decide ka na sumunod kay Jesus. Ay gagawin mo. And I surrender all. Correct. Amen? Hindi pwedeng walang surrender. Isusuko mo lahat sa Panginoon ang buo nating interes at pagkatao. I surrender all. Gusto niyo sa Tagalog? Inialay ko ang lahat sa iyo, Kristo, inialay ko. Damayin niyo yan. Damayin ko. Kailangan kong ialay ang aking buong pagkatao. Amen? Susunod pa? May value ba? May bigat ba? Nasasaktan ba? Oo. Hallelujah. Ang pagsunod kay Kristo requires surrendering our own desires, ambition, and interest. Yan ang pagsunod kay Jesus. Hallelujah. Ano ibig sabihin pa niyan? Ano ibig sabihin? Buhatin natin ang ating mga krus. Sino nagbuhat ng krus ng mga nakaraan? Hindi literal na krus. Sabi ni Jesus, buhatin natin ang ating mga krus. Kung gawa ka ng krus, bubuhatin mo. Hindi yan ang sinasabi ni Jesus. Ginawa na ng Panginoon yan. 2,000 taon na nakalipas. Ginawa yan ng Panginoon. Tapos na. Kaya sabi niya, it is finished. Naganap na, tapos na. Hindi natin kailangan ulitin yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga siya nagpakasakit na eh. Alam niyo pag ginagawa yan ng tao, parang sinasabi natin, kulang ang ginawa mo sa krus. Tapos na. Naganap na. Carry your cross. Sabi carry your cross. Iba yan. Ibang cross. Ano yung cross na yun? Sinisimbolo. Sabi diyan, pasanin ninyo ang inyong cross at sumunod sa akin. Hindi yan literal na cross. Yan ay simbolo ng ng kahandaang tiisin. Kapatid. Yan, yung cross na yan, sinasabi ng ating Panginoon, yan ay simbolo
ng kahandaang tiisin ang hirap sa paglilingkod. Kasi naglilingkod ka, kaya nga sinabi ko, pag naglilingkod ka, hindi madaling maglingkod sa Panginoon. Wala ka sa comfort zone. Nakuha niyo po? Ang cross ay sumisimbolo, ang pagbuhat sa cross ay sumisimbolo sa kahandaang tiisin ang hirap sa paglilingkod. Titiisin mo rin yung persecution. Ano ba ang persecution? Ahamakin. Ay, born again. Ay, may Bible. Ay, nag-aaral. Ay, si Raulo. Pumapalakpak. Umiiyak. Tumatawa. Sabay-sabay. Naglulumundag. Ay, buwang. Ang sabi nila, buwang again. Titiisin mo yun. Titiisin natin ang paghamak ng sanlibutan. Hindi lahat natutuwa sa iyo. Pag gumagawa ka ng mabuti, magagalit sa iyo, nagbabait-baitan. Hello? Pretender, sabi pa. Mapagpanggap. Titiisin mo yun. Titiisin natin ang lahat ng persecution. Ano ba ginawa nila sa mga naunang propeta noon? Hindi tayo propeta, ha? Pinapatay nila, pinepersecute nila. O ano na naman? Narito ka na naman. Elias, buwang. Lahat ng mga propeta, tawag nila buwang. Nakuha niyo po? O ano ginawa sa mga alagad? Pinersecute. Ang mga naunang Kristiyano, pinersecute. Hinati sa gitna. Nilagari. Pinapatay. Pinutulan ng ulo. Pinako. Nakuha niyo po? Persecution. Titiisin. O susunod pa kayo? Carry your cross. Sabi ni Jesus, carry your cross. Pasanin mo ang cross mo. Gusto mo na sumunod sa akin? Sige, kunin mo ang cross mo. Simbolo ng pagtitiis. Pagtitiis sa ministeryo. Hindi laging masarap sa ministeryo. Hindi laging okay ang ministry. Hindi laging may pera. Hindi laging may bigas. Hindi laging may pagkain. Hallelujah. Nakuha nyo? Carry your cross. Nahihirapan tayo. Sa ating mga nahanap buhay, kanya-kanyang hanap buhay. Pinepersecute kayo doon. Nasa opisina kayo. Pinepersecute kayo. Minsan ang mga kasamaan ninyo. Dahil alam nila mga mananampalataya kayo. At niloloko nila kayo. Niloloko nila tayo. Madaling utangan yan. Huwag tayong magbayad. Kasi pinangangaral nila, love, magpatawad, utangan. Nakuha niyo po? O hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ganun. Kaya lang, di ba? Madalas, biktima ang mga mananampalataya. Sino na biktima ng ganun? Hindi ng utang, ha? Yung persecution. Hinahamak yung inyong mga pananampalataya. Oh. Dati may kanta, alive, alive, alive. Alive, alive, alive forevermore. Pagdadaan na mga born again, alive, alive, alive. Oh. Sing hallelujah, sing hallelujah. Alam nyo, pinalit nila para mahamak. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Ikaw, mananampalataya ka, naririnig mo. Mga kasama mo, mga kaibigan mo, habang may dala kang Bible, pupunta ka sa Bible study, inaawitan ka, alive, alive, alive forevermore. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Oh. Bitawan na nga ang Bible. Kapatid, meron bang umahamak? May kumakanta ba? Oh, hallelujah. May nagsabi bang buwang? Yan nyo sila. Malaga, sumusunod tayo sa Panginoon. Alam mo, sinusunod mo ang Panginoon. Carry your cross. Bitbitin mo.
asawa mo, sa bahay mismo, pine-persecute ka. Anak mo, asawa mo, mga kamag-anak mo, pine-persecute ka. Sabi ni Lord, come, follow me. Bitbitin mo yung krus mo. Bitbitin mo araw-araw. Kapag tayong mga mananampalataya ay nagpasan ng ating mga krus at sumunod kay Kristo, tinatanggihan natin ang ating mga sarili at itinatalaga natin ang ating mga sarili sa 4 na bahagi ng pakikipagbaka at pagtitiis. Alam niyo ba may 4 na bahagi ang pakikibaka natin? Una, tayo ay nagdurusa sa habang buhay na pakikibaka laban sa kasalanan. Kung kanina, tinalakay natin yung mga nasa paligid eh. Mismong ang ating sarili may pakikibaka. Nakikibaka ka araw-araw sa kasalanan. Eh, ano ba yung kasalanan? Di ba interest natin yun? Di ba? O dati kung manginginom. Pag nadadaan ako sa mga nagiinuman at nakikita ko yung namamawis-mawis pa dahil sa sobrang lamig, lumalagot ako yung sabi ko, di ba? Kasi kainaan ko yun eh. Gusto ko yun eh. Sarap yata. Sabi ko, sarap yata. Kaya lang, nung maborn again ako, kailangan kong makibaka. Kailangan kong tiisin yung mga bagay na makapaglalayo sa akin sa Panginoon. Gusto nyo ba? Tatayo si pastor dito? Tayo po'y tumayo. Gusto nyo? Ganyan? Ha? Tayo na itumayo, mga kaibigan. Ay labas na ang San Mig Beer. Tayo mag-inuman. Mabibless kayo. Mabibless kayo. Sasabihin ko sa inyo, imbis na magpuri, tayo po'y mag-inuman. Kaiba yun. Sasabihin nyo naman, kampay! Ako kayo, gusto nyo? Hindi. Kailangan nating magtiis. Titiisin. Carry your cross. Romel, wag. Buhatin mo. Tiisin mo. Lalalayo ka sa akin. Kapag ginawa mo yan, wag. Kasalanan. Ang sabi, ang mga kapatid, hindi mawawala ang tukso para tayo magkasala. Kaya tiisin natin, itakwil ang mga kasalanan. Iba-iba ang ating mga tiisin. Iba-iba ang pakikibaka natin sa ating mga kasalanan. Pero sabi ni Lord, gusto mo sumunod? Takwil mo sarili mo. Yung nagiging sanhi ng pagkakasala mo, tanggihan mo. Amen? Amen. Kampay! Nakukuha niyo po ba? Yeah. Ano pa? Tayo ay nagdurusa sa isang digmaan laban kay Satanas. Una, pagkakasala. Tayo'y nagdurusa sa isang digmaan laban kay Satanas at sa kapangyarihan ng kadiliman habang isinusulong natin yung kaharian ng Diyos. Kasi ang mga mananampalataya, tinawag tayo para makibaka. Sinusulong natin yung kaharian ng Diyos. Amen? Kapag tayo nagbabahagi ng Word of God sa mga taong hindi pa kilala si Jesus, isinusulong natin yung word, yung kingdom ni Lord. Tayo kinatawan tayo ng kingdom ni Jesus. No? Ang kalaban natin diyan, hindi tao, mga espiritual. No? Mga espiritu na naglipana sa daigdig na ito. Masamang espiritu, si Satanas kasama diyan. Ang sabi ng unang Timoteo 6:12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Sinusulong mo eh. Yung kingdom eh. Nakikibaka tayo kay Jesus, kay Satanas eh. Di po ba ang sabi, ipaglaban mo ng mabuti
Timoteo, sabi ni Paul, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Yung faith. Paglaban mo, ang dami ngayong mga pananampalatayang hidwa. Paglaban mo, ano yung tamang pananampalataya? Sabi niya, sabi ni Paul, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil yan katinawag ng Diyos. Ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Ang gagawin natin para makibaka kay Satanas, panghawakan mo yung faith mo. Huwag kang bibitiw. Dahil si Satanas lahat gagawin para mapabagsak tayo. Para mapahina tayo. Para mahadlangan tayo. Gagawin lahat ni Satanas. Pero kapatid, humakbang ka pa rin. Lumaban ka. Una, nasa iyo ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon, ang mananagumpay. Hindi ka kaya magtagumpay. Magtatagumpay ka. Basta't lumaban ka. Sabi ni Lord, carry your cross. Buhatin mo ang cross mo. Makibaka ka. Payag mo mabuting balita. Pangawakan mo ang tamang pananampalataya. Pangawakan mo ang kaligtasan. Kapatid, ang kaligtasan, pangawakan mo. Natanggap mo na ang kaligtasan. Sabi ko kanina, anong value nung para makamit natin ang kaligtasan? Buhay ni Jesus. Di po ba? Pangawakan mo. Minsan na ipagpapalit yung kaligtasan. Pumunta ka. Gusto mo mag-apply sa isang hindi mananampalatayang ano tag dito? Factory, halimbawa. Handa ka bang i-denounce si Jesus? Para tanggapin kita, para tanggapin kita? Opo! Handa mo i-denounce ang faith mo? Opo! Matagal ko na pong pangarap pumunta dito sa inyong sa inyong nakalimutan ko tuloy, matanda na. Matagal ko nang pinangarap na mapabilang sa kumpanyang ito. Kaya kahit yung faith ko, bibitawan ko. Kapatid, huwag mong bitawan ang faith mo. Dahil gusto mo lang makapasok sa isang kumpanya. Ilaban mo yung faith mo. Ilaban natin yung faith. Ang sabi ni Ate Nicole, pre-promote. Kaya nga po ako nagre-resign nun eh. Dahil meron linggo eh. Kasi nilagay ng linggo. Yung linggo na, ano ba sabi ni Ate Nicole? Kay Lord yun eh. Kaya nga ako nagre-resign. Gusto niyo mag-resign ako? Parang gano'n. Gano'n yun. Kaya nga po ako nagre-resign. Pinaglaban. Nakuha niyo po? Hindi sinabing, sige na nga. Total, may promotion eh. Si pastor naman eh, maunawain yun. Pastor, may pasok po ako ng linggo. Mag-online na lang ako. Pwede naman, di po ba? Pero hindi, nilaban niya. Nilaban niya. Ang nagmamahal kay Jesus, nilalaban yung faith niya. Hindi ako pwedeng linggo. Bakit? Para kay Lord yan. Nagpapaawit po ako eh. Hindi pwede. O anong sabi? Ilang linggo lang naman. Pastor, ilang linggo. Sige, bahala ka. Pag-pray mo lang kay Lord. O ano ngayon? Linggo, wala. Sabado, wala. Benta nyo, may blessing. Pag sumunod, may blessing. Sabado, walang pasok. Linggo, walang pasok. Hindi lang di ba? Tama? O. Pasabihin nyo, niloloko kayo. Then tawagin nyo si Nicole. Sabado, walang pasok. Total, pinaglaban mo eh. Sabi ni Lord, total, pinaglaban ng anak ko yung pananambahan. Pati Sabado, wala kang pasok. Yan si Lord. Amen? Si Lord. Ayun si Lord. Paglaban natin. Paglaban natin ang ating mga pananampalataya. Ay, nako. Nararanasan natin kapwa. No, sa natin, kapwa, ang pagkagalit. Kapag tayo sumusunod kay Jesus, naranasan natin yung pagkagalit ng ating mga kaaway.
Kasama dyan ang hukbo ng mga demonyo. Galit na galit si Satanas. Kapag sinusulong natin yung kingdom ni Lord, dala-dala mo yung salita niya, galit na galit yan. Kat na galit, inis na inis sa'yo. Inis na inis. Kaya kung ano-ano gagawin niya para mapahina ka. Lalagyan ka niya ng kabusitan. Habang ikaw ay nagmiministeryo, lalagyan ka niya ng para madismaya ka, tumalikod ka na. Tamo, love ka ba ni Lord? Kung love ka ni Lord, bakit ganyan? Yan naman si Satanas eh. Lagi niyang lalagyan tayo ng pagdududa sa ating mga isip para tumalikod tayo sa ating Panginoon. Pero kapatid, hindi. No? Nagagalit si Satanas. Nagagalit. Ano pa? Ang pag-uusig na dumadating sa atin dahil sa paninindigan laban sa mga bulaang guro at sa mga bulaang guro na bumabaluksot sa tunay na aral ni Kristo, galit na galit si Satanas. Kapatid, susunod ka kay Jesus, pangawakan mo yung tunay na pananampalataya. Pangatlo, tayo ay nagdurusa sa puot at pag-aalipusta ng sanlibutan. Yan yung sinabi ko kanina. Habang yung dati mong kasama, hindi mo nakasama ngayon, gagalit sila sa'yo. Ayon, hindi ka pwede dito sa amin, hindi ka in. Puro word of God ka. Pag narito ka, wala kang ginawa, kundi sharean kami ng gospel. Yung binibigay mo na tracts na yan sinasabi mo, kung binibigyan mo na lang kami ng pera, may pakinabang ka pa. Nakuha nyo? Hindi nila alam, yung sinasabi mo ay higit pa sa silver and gold. Yung dala-dala nating word of God, higit pa yan sa pera. Ano sabi nila? Kung pera na lang binibigyan mo, kasi natuwa pa ako sa iyo. Nakita nyo? Pangahamak. No? Ng mga nasa paligid natin. Napopuot sila. Inaalipusta ng sanlibutan. Sa pamagitan ng pagpapatotoong may kalakip na pag-ibig, ngunit tayo ay titindig. Titindig pa din sa usaping moral ng Diyos at espiritual na paghiwalay ng ating mga sarili sa sanlibutan. Oo, nagpapatawad tayo, pero maninindigan tayo mga kapatid sa usaping moral. Alam ninyo kung ano ang mga usaping moral sa harapan ng Panginoon. Sabi ni Lord, be holy for I am holy. Hindi tayo makikipag-compromise ang mga mananampalataya para lamang mapagbigyan o matuwa ang mga taong nakapaligid sa atin. Kailangan natin tumindig sa ating mga pananampalataya. Tiisin ang kanilang mga sinasabi. Tiisin mo. Kapatid, carry your cross. Amen? Katulad ni Jesus, tayo rin ay maaring makaranas ng pangungutya. Si Jesus nga ay nakaranas At pag-uusig mula sa reliyon. No? Mula sa mga reliyon sa lipunan. Kukutyain ka. Kukutyain ka. Sino handa sumunod kay Jesus? Sino handang kutyain? Mina. Buwang again. Buwang. Amen? Si King David, mismong si Michal, hindi si Nicole, yung kanya asawa, kinutya siya. Dahil naglulumundag siya sa tuwa. Dahil nakuha niya ang kabanantipan. Ilalagay niya na uli sa tamang lalagyan. Naglulumundag sa tuwa. Nandungawa ng asawa niya si Michal. Si Haring David, hinubad yung kanyang hubarin. Di ba sabi ko may hubarin? Hinubad yung kanyang pagiging hari, yung kasuotang hari. Nagsuot ng parang suot ng mga propeta. Sabi ni Michal, binabati ko ang hari na nagmukhang baliw sa harapan ng kanyang mga alipin. Ano sabi ni King David? Alang-alang sa Panginoon, kung higit pa dito ang aking gagawin. Kasi, imbis na pamilya mo, kasi tatay niya si Saul hindi na sa pamilya mo nagmula ang hari, sa akin na inilipat. Higit pa rito ang aking gagawin. Alang-alang sa Diyos, kahit ako'y magmukhang baliw. O sino handang magmukhang baliw? Sabihin nila, si Raulo. Okay lang. Si Jesus,
kinutya, tayo rin. Sino tayo para hindi kutyain? Kung si Jesus na ating Panginoong kinutya. Kung si Jesus pinako, sino tayo para hindi saktan? Nasasaktan tayo, minumura tayo. Tiisin mo lang, carry your cross. Follow natin si Jesus. Amen? Pangatlo at panghuli, pwede na po tayo umuwi. May gantimpala. Kala natin puro hirap. Hindi Diba? Yun yung ano niya. Ako lagi kong iniisip yun eh. Para hindi mawala sa isip ko na ang pagsunod kay Jesus, may pagpapala. Seek first the kingdom. Di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kasunod nun, and all. Ayan yung blessing. Kasunod yan. Ibig sabihin, kahit sa ating paghihirap, sa pagtitiis, sa paglilingkod sa Panginoon, yung inyong hirap, sa pag-upo dyan, sa pakikinig kay pastor, at minsan naman, kikimasarap ang inyong pagkakaupo dyan. Dahil sa bahay, hindi kayo nakakatulog. Dito nakakatulog kayo, praise the Lord. Di po ba? Dapat mga natutulog, hindi nakakatulog sa bahay pagdating dito, magbayad. Nagbabayad pa ng pangmamasahe para ma-relax. Dito sa church, nare-relax ako pag nagsasalita si pastor. Nakakatulog ako, nangangaral pa lang. Unang punto pa lang. Tulog na, sarap. Pagsigaw, lahat ng nabe-bless, Amen! Joke lang yun, mga kapatid. Wala sa Valenzuela, Bethel noon. Nasa ibang church. Nasa iba. Gantimpala sa pagsunod kay Kristo. Habang tayo'y sumusunod kay Kristo, nang may halagang katumbas sa ating buhay, ito rin naman ay nagdadala ng gantimpala. Kapag isinuko natin ang ating buhay kay Kristo, makakamit natin ang isang mas malalim na kahulugan ng ating buhay. Nauunawaan natin yung purpose ng buhay natin. Ba't tayo narito? Ano bang dahilan? Ba't ka narito? Anong dahilan? Kanina kinanta natin yun eh. Di po ba? Ano yung kinanta natin kanina? Anong purpose? Ang buhay ko. To worship. Di ba? I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. Naunawaan natin. Bakit tayo narito? Bakit tayo nabubuhay? Malalim na kahulugan. Ano ba ang pinakamalalim na kahulugan? Ang pinakamalalim na kahulugan kaya tayo nabubuhay is to worship. Sambahin ng Diyos. Amen. Hindi dahil para tayo magkapamilya, hindi tayo yumaman, hindi yan ang purpose lang. Kaya ka huminga. Kaya tayo narito is to worship. Para sambahin ng Diyos. I worship you and I worship you. The reason I live is to worship you and only you. I worship you. I worship you. Worship. Kapatid, nauunawaan natin ang rason ba't tayo nabubuhay at yan ang pinakamagandang biyaya mula sa Panginoon. Yung nauunawaan mo, bakit ka narito pa? Ba't ka humihinga? May mission pa ako eh. Anong mission mo? Hindi ko nga alam. Sa mananampalataya, alam mo ang purpose, alam mo ang mission. Bakit ka narito sa daigdig na ito? Bakit tayo humihinga? Alam mo, narito tayo para maglingkod, sumunod, sumamba sa ating Panginoon. At yun ang pinakamagandang biyaya.
Hallelujah! Diba? Isang kagalakan na nandun tayo sa presence ni Lord. Pag nandun na nga tayo sa presence ni Lord, ayaw natin matigil eh. Lord, more of you, more of you. Sige pa, Panginoon, gusto pang maranasan kung ano yung kapuspusan. Bakit? Kasi ang sarap-sarap sa presence ni Lord. Fullness of joy. Kapayapaang hindi mapaliwanag. Amen? At ang joy, ang peace na ibinibigay ng Panginoon, hindi yan kayang tumbasan ng lahat ng kayamanan sa daigdig na ito. Ang sabi ni Jesus, sa katugtong doon, aanuhin ng tao ang kayamanan kung siya naman ay mapupunta sa apoy na impyerno. Kapatid, kaya ka narito, kaya ka nabubuhay, nauunawaan mo na ang purpose mo sa daigdig na ito para ako kay Jesus. Paglingkuran siya, sambahin siya, at yan ay gantimpala na kaloob ng Diyos. Kasi pag meron kang peace and joy, kahit walang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Pasensya na kayo, mahilig akong umanta. Diba? Gantimpala yan. Kapag sinuko natin kay Kristo ang ating buhay, nakakamit natin yung mas malalim na kahulugan ng ating buhay, layunin at kasiyahan. At nakakaranas tayo ng isang bagong uri ng buhay. Diba blessing yun? Yung nararanasan mo isang bagong uri ng buhay. Hindi ako dating ganito. Hindi ka ganyan dati. Hindi mo interes ang salita ng Panginoon. Ayaw mo sa church. Ayaw mo ng Word of God. Pero ngayon, nang makilala mo si Jesus, Lord, ang interes ko. Sabi ni David, gusto ko pa sa tahanan mo. Kahit isang araw lang, katumbas na 1,000 taon na nakasiyahan ako. Si David, isang araw lang, Lord, sa bahay mo, katumbas 1,000 taon na nasa kasiyahan ako. Yan, di po ba? Kagalakan rin ba natin na nandun tayo sa presence ni Lord? Yan, di po ba? Di ba blessing yon? Naiiba interest ko. Sige pa, pastor. Mag-preach ka pa hanggang 2:00. Sige pa. Sabi ni Belia, ang tagal mo nangangaral. Ang tagal mo. Sige pa. O sino hanggang gusto hanggang 2:00? Sabi ni Belia, tagal mo nangangaral. Halika, tawagin kita, Belia. Ikaw mag-pray. Pag nag-pray naman ng haba, kalahating oras. Parang nag-preach. Kita nyo? Pag nasa presence ni Lord. Di po ba? Nababago. Bagong layunin. Nakakaranas tayo ng isang bagong uri ng buhay na nailalarawan ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa kahit tayo ay nasa gitna ng pagsubok at ng kapighatian. Panginoon, tunay nga, nang naparito ka, Panginoon, upang bigyan kami ng kaligtasan, mayroong halaga, kapalit ng aming mga kasalanan, kapalit ng aming mga kahihiyan, kapalit ng aming mga karumihan. Nialay mo ang buhay mo. Wow, God. Kahanga-hanga. Namamanga kami sa iyo, Diyos. Sino kami, Panginoon, para paglaanan mo, Panginoon, ang buhay? Sino kami, Panginoon, para pagmalasakitan mo, samantalang lagi kami sumusuway, Panginoon? Oh, God. Lord, hindi ikaw ang puso namin, hindi ikaw ang laman ng isip namin, Panginoon. Hindi nga kami umibig sa iyo, Panginoon. Yan ang totoo, Panginoon.
Hindi ka naming inibig, pero inibig mo kami, Panginoon. Wow, God. Kaangahangang pag-ibig, Panginoon. Hindi mo kami inibig, Panginoon, dahil umibig lang kami sa iyo, Panginoon. Oh, God. Dahil umibig, Lord, inibig mo kami, Panginoon, kahit hindi ka naming mahal. Hindi ka namin binigyan ng halaga, Panginoon, pero inibig mo kami, Panginoon. Patuloy ang tao, Panginoon. Patuloy kami sa pagkakasala, Panginoon. Pero kayo na lang pagtitimpi mo, Panginoon. O God, nagtitimpi ka ng galit, Panginoon. At nanaig ang pag-ibig mo, Panginoon. May ibig kang lubos, Panginoon. At nawa, Panginoon, maramdaman ng bawat isa sa amin, Panginoon, yung halaga ng ginawa mo sa amin, Panginoon. Sa bawat dalamhati, sa bawat pagsubok, Panginoon, makita namin mayroon Diyos na nagbigay. Mayroon Diyos na nagpahalaga sa amin, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, walang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon. Walang makapaghihiwalay sa amin. Kadukhaan, karamdaman, kahit ang kamatayan, nawa, Panginoon, huwag maging sani ito ng paghihiwalay, Panginoon. Walang makipaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ama, puspusin mo kami lagi ng banal mong Espiritu, Panginoon. Habang iniintay namin ang nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Madatnan mo nawa ang bawat isa sa amin na ang laman ng puso namin ay ikaw. At ang ginagawa namin ay nagkapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami doon sa panahon, O Diyos, ng aming pagbuhat, pagtitiis, Panginoon. Kaya nang sinabi mo, buhatin namin ang aming mga krus, Panginoon. Simbolo ng kahirapan, Panginoon, paghihirap, Panginoon, pagtitiis na naharapin namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. O Diyos, hindi ito, Panginoon, magiging pabigat sa amin, Panginoon. O Diyos, dahil kasama ka namin bumubuhat, Panginoon, hindi namin kaya, pero kaya mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen.